May biglaang rally na nangyayari ngayon mga tol sa EDSA at saka sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Sino ang grupo po na ito? Wala pong umaamin sa mga dumalo po doon sa kasalukuyan. Sabi nila wala daw pong magsasalita. Pero marami na pong kumakalat sa social media na leak conversation kung sino pong grupo ang tinutukoy o relihiyon ang nasa likod nito. Ayon sa mga post, sinasabing Iglesia ni Cristo ang mga ito. Hindi ko po sinasabing Iglesia ni Cristo yan ayon sa mga post. Puntahan po natin ang post na ating tinutukoy. Dito po sa shared post ni Attorney Jesus Palsis, breaking news, GMA News reports that hundreds of people are gathering at the EDSA People Power Monument. Sabi ni Tweety Bird, ito ang surprise rally ng INC in support of Senator Marcoleta against his impending warrant of arrest for plunder. Resibo. Ito po. Ito po yung kumakalat ngayon na leak text message mula po sa isang kapatid. No, hindi natin alam kung anong kapatid po ito. Mga kapatid, may surprise rally tayo bukas, 4 a.m. umaga sa People Power Monument. Magse-serve sila ng warrant of arrest kay Ka Marcoleta, pero ang atake ay sa iglesia. Kalahati ng SN ng inyong lokal ang dapat dumalo. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin po ng SN no? Ito, serial number. Hindi ko po alam yan. Hanggat maaari, ay huwag munang pumasok sa trabaho bukas. Pakilusin na ang mga MWA at mga MT ngayon. Ang daming mga koda. SN, may MWA, merong MT. Walang magpo-post sa Facebook o social media. Surprise ang gagawin bukas. Text back tayo sa akin ngayon. Salamat. Nangyari po ito alas 9:38 ng gabi. Kagabi Mga kapatid, ang address. O baka naman may mga manonood po tayo ditong Iglesia ni Cristo. Aminin nyo na po kung kayo po yan. Kung hindi naman, pabulaanan po ninyo. Ganun lang naman kasimple yun mga tol. Pero si Pebbles Talakera ay napakaingay po dito. No? Gamitin po natin yung mga post ni Pebbles Talakera. Mukhang alam na ni Pebbles Talakera ito kagabi pa lamang. Sabi ni Pebbles Talakera dito, dahil sa nag-announce si Boying, nagbigay na naman siya ng mensahe sa kulto. Binabasa ko lang Uulitin ko, binabasa ko lamang po ito. Dahil sa nag-announce si Boying, nagbigay na naman siya ng mensahe sa kulto. Di umano, ay magtitipon-tipon ang mga INC para sa biglaang rally bukas dahil inanunsyo na ni Boying na lalabas ang warrant of arrest ni Bulldog Marcoleta. Binabasa ko lang. To the rescue ang for peace daw na religion pero may death army na susugod bukas manggaling sa Show Boulevard. Hindi sila umiksena kahapon. Bibiglain daw nila ang gobyerno. Sige, try natin mag-send ng info sa mga militar, AFP, PNP, Marines at lahat na. Kapag may rally bukas at walang PNP, alam nyo na. Ayon sa Charles Angel, biglaan daw, gugulatin daw ang gobyerno, President Bongbong Marcos. Baka gusto mo pong gulatin din sila. Sa sobrang dami na ng reklamo sa kulto, wala ni isa sa gobyerno ang gumalaw. Di naman halata. Binigay naman sa kanila yung mga hiniling nilang pwesto, tapos ang kakapal ng muka na manggulo. Palakpakan natin ang lahat ng Katolikong bumoto kay Marcoleta. Yan po ay post ni Pebbles Talakera 8 hours ago. Hindi ko alam kung totoo na may kulto. Pero alam natin na nagkatotoo na may rally. Ang hindi lang natin tiyak kung yan ba ay Iglesia ni Cristo. Kasi wala pong umaamin sa kanila ngayon. Estimated time of departure per local, ito po yung kumakalat na text, is 3 a.m. ng June 30, 2026. Ang venue,
Show Boulevard, EDSA, hanggang saan tumukod ito. Yan o. Sudden rally of INC. So, in our emergency meetings, we're discussing the rally. And it said that this rally is really an emergency since they are arresting Marcoleta. There are vehicles that the MT will use. I do not know kung ano yung MT. And they're really encouraging everyone to go to EDSA to meet up. They are saying there's heavy pressure being applied to the church right now. As always, it's secret. And they are also reminding everyone not to tell anyone outside of the INC. That's all I know for now. I'll keep posting here just in case. O yan po, shared post po yan ni Pebbles Talakera. At gano'n na nga po yung nangyari sapagkat ito po yung sitwasyon sa EDSA at Liwasang Bonifacio ngayon. Yan, makikita po ninyo dito po sa binahagi ko pong mga post mula sa mga balita. Yan, ito kaninang umaga po ito. Yan o. Oh. Yan. Napakaraming tao nagbarado na po sa EDSA. Kaninang umaga po yan ha. Yan. Barado ang EDSA kaninang umaga po yan. No, madilim pa, wala pa pong araw. Maliban sa White Plains Avenue EDSA, White Plains, hindi na madaanan ng mga sasakyan matapos harangan ng mga individual mula sa hindi pa matukoy na grupo. Ang kanila umanong ipinaglalaban ay para sa bayan. Pinakiusapan sila ng mga pulis na huwag barahan ng EDSA pero hindi sila nakinig. O yan ha, mga astig. Ito pa may dito may mga pulis na. At bahagya ng nadadaanan yung isang linya ng EDSA. Mukhang hindi naman nila maitatanggi mga tol kasi may mga nakasuot po sa kanila na may mga tatak ng Iglesia ni Cristo dito sa mga nandirito. Pero walang magustong magsalita dyan no? Yan Yan po yung mga pangyayari. Tapos dito sa balita ng ABS-CBN, yan, pakinggan po ninyo. Kanilang pakay. Pero ano po ano nyo? Ano bang pakay nyo po ngayon? Ano pakay nyo? Magkakape daw sila, walang sasagot. Tumangging ibahagi ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo, pinangalanan na po ng ABS-CBN News Ayon po sa ABS-CBN News, tumangging ibahagi ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pakay sa isinasagawang pagtitipon sa EDSA White Plains, malapit sa People Power Monument ngayong Martes ng umaga. Okay, maliwanag po na Iglesia ni Cristo, katulad po nito, meron pa pong bandila ng Iglesia ni Cristo dito. No? Ayan Kaya kahit anong gawin po na pagtanggi ngayon, hindi na po yan dapat itanggi pa sapagkat kitang-kita naman po kung sino po yung mga grupo ng individual at relihiyon ang nandirito. No? Ang mahirap lamang dito mga tol, perwisyo sa mga kababayan po natin Pilipino. Biruin nyo, Martes po ngayon, ang dami pong naghahanap buhay na dumaraan po dyan sa EDSA, papasok sa kanilang trabaho, tapos haharangin ng mga reliyista na ito mula sa Iglesia ni Cristo, papunta sa kanilang mga trabaho. Kawawa naman po yung mga gumising ng maaga, tapos hindi makarating ng maaga sa kanilang pinapasukan, malilate. Pag na-late ka, babawasan pa ang iyong sahod. No? Sana kung sila'y nagsagawa ng ganitong rally, ang pineperwisyo na lamang nila, yung sarili nila, hindi na po yung kapwa po natin mga Pilipino. Walang problema sa malayang pagmamahayag Pero kapag nakakaperwisyo ka na sa karapatan ng iba, hindi na po maganda yon. Sa mga manonood po natin dito na Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kayo pong mga loyalista at PBBM supporter, mag-isip po kayo kung tama po ba itong ipinaglalaban ninyo. Sapagkat kapag kayo po'y nakakaperwisyo na ng kapwa, maliwanag pong perwisyo ang nangyari dito, hindi madaanan ng EDSA kanina. Sana maging maayos ito sa organizer ng pagtitipo na yan. Hindi maganda yung ganyang sitwasyon na pineperwisyo ang kapwa natin Pilipino
dahil lamang merong pinagtatanggol na tao. At ito po ay nag-ugat lahat sa balita na si Rodante Marcoleta ay sasampahan po ng kasong plunder sa Sandigan Bayan this week. Pakinggan po ninyo, ito pong balita. Uulan daw ng mga kaso laban sa ilang mambabatas ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi ni Remulla, kabilang sa mga sasampahan, si Senador Rodante Marcoleta. Nagugat po ito sa Ulitin natin yung audio kasi pangit dito sa cellphone. Pangit yung audio ng computer, ano? Ika lang. Lipat tayo dito sa ating cellphone para mas marinig nyo po ng maayos yung balita, mga tol. No? Yan ang problema ngayon eh. Itong ginawa ng Iglesia ni Cristo, karapatan naman nilang magsalita, no? Ng kritisismo sa gobyerno. Pero sana sa kaparaan ng hindi po nakakaperwisyo ng pangkaraniwang Pilipino. No, naghahangad po kayo na maituwid ang mga mali sa lipunan. Eh yung kaparaanan ninyo mali din eh. Hindi pa pwede yung ganyan. Ano kayo, untouchable? No? Ako, may mga kamag-anak akong Iglesia ni Cristo. May manonood tayo na Iglesia ni Cristo, si Mami Best Friend, Iglesia ni Cristo. Pero sana, hindi po tayo nakakaperwisyo sa kapwa po natin. Pakinig ko po sa inyo ang pinag-ugatan po nito, mga tol. Ito po yung balita kung saan si Rodante Marcoleta ay nahaharap ngayon sa plunder at maaaring isampa this week yung kaso sa Sandigan Bayan. At alam naman natin kapag naisampa po yan sa Sandigan Bayan, posibleng labasan po siya ng warrant of arrest. uulan daw ng mga kaso laban sa ilang mambabatas ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi ni Remulla, kabilang sa mga sasampahan, si Senador Rodante Marcoleta. Nagugat po ito sa natanggap po ng 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang tao noong 2025 midterm elections. Hindi ito dineklarado ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Posibleng paglabag raw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng pandarambong si dating Congressman Mike Defensor, isa si Defensor sa mga election donors ni Marcoleta. Kakasuhan din daw ng ombudsman ang kaparehong plunder case si Senador Cheese Escudero. Pinangalanan sa Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for a preliminary investigation. Nasa preliminary investigation stage pa rin ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay po ng flood control scandal. May higit 8 kongresista pa raw ang isa sa ilalim din sa preliminary investigation or PI. Ito po ang sinabi ni Remulla. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor bawal yan Kaya lang, hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Pinabulaanan naman ni Remulla na inuubos ng pamahalaan ang minority senator sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso para hindi sila... Ito mga tol yung patunay, bukod dito sa video po na nakita natin na winawagaywa yung bandila po o simbolo ng Iglesia ni Cristo, ay ito pong litrato o screenshot, no? Kung saan kita po natin ang bandila ng Iglesia ni Cristo, ang mga miyembro po nila, yan. Pero again walang masama sa pagtitipon. Karapatan po yan ng bawat Pilipino. Pero ang nais natin, sana hindi po sila nakakaperwisyo sa kapwa po natin
Pilipino na gusto lamang pong mabuhay ng maayos sa araw-araw. Hindi naman po basically gobyerno ang mapeperwisyo rito. Ang mapeperwisyo po rito yung mga minimum wage earners po natin, no? Na wala pong kakayahang mag-travel from one place to another maliban po doon sa mga ruta na kanila pong dinadaanan araw-araw. Ang mga ito hindi nila kayang mag-grab, hindi po nila kayang mag-move it, hindi po nila kayang kung anumang mga TNBS dyan. Ang kaya lamang po nila, sumakay sa bus, magbayad ng mura, sumakay sa jeep, magbayad ng mura, at iba pang kaparaan ng transportasyon na mura lamang. Kasi magkano lang naman ang sahod po ng ating mga minimum wage earners? Alam nga namang papasok sila sa trabaho, mag-grab sila. Ako, pag nag-grab ako from one place to another, kahapon, nasa SSS ako, kalapit dito sa bahay, ang binayaran ko, 250 something. Di ba? Siguro ang layo ng Grab dahil medyo traffic at may flag raising ceremony sa City Hall sa May Rosario, mga nasa 3 kilometro lamang mula dito. Just imagine, 250 pesos ang binayad ko para lang ako makarating doon. Eh kung mag-grab ang mga ito para lamang makaiwas dito po sa rally sa EDSA, di ubos kagad ang kinikita po nila sa isang araw. No? Kaya sana, walang mga ganitong pagtitipon na makakaantala doon po sa pangkaraniwang ginagawa ng mga kababayan po nating karaniwang manggagawa. No? Kasi kung ang nais ng mga ito, paralisahin ang gobyerno, hindi kayo uubra sa gobyerno. Walang uubra sa gobyerno, sa totoo lang mga tol. Kahit anong grupo pa tayo, kahit anong relihiyon pa tayo, kahit marami, even kahit mga Katoliko, hindi uubra sa gobyerno. Kapag ka nagmatigas ang gobyerno, hindi kayo uubra. Sa totoo lang, ako, hindi pa po ako mulat sa kaisipan nung nangyari yung 1986 EDSA, no? Pero kung nanindigan lamang ang dating Pangulong Marcos Sr. doon, eh sigurado, hindi mapapatalsik iyon, magkakagulo nga lang, dadanak talaga ang dugo. Kasi gobyerno yan eh. Hindi mo yan kayang puwersahin. Maliban na lamang kung merong sumuporta mula sa mga armadong grupo, no? O hanay ng ating gobyerno, yung mga militar, kung suportahan yan, eventually, maaaring bumagsak ang gobyerno. Pero kung ganito lamang, at kayo-kayo lamang na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang magtitipon-tipon dyan, eh, baka mahirapan po kayo, no? Hindi ko naman sinasabing pababagsakin ninyo ang gobyerno. Pero, hindi kasi maganda na nandyan kayo ngayon at nakakaperwisyo kayo sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi naman lahat. Actually, may mga nagme-message po sa akin ngayon na Iglesia ni Cristo. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan nila. Pero hindi nila alam yung mga pangyayari. Hindi pala ibig sabihin, ang lahat ng mga pangyayari na ito ay alam ng miyembro. May mga miyembro na pagka ang kanilang political affiliation ay lantad, hindi daw sila pinadalhan ng mensahe. No? Ang tinutukoy po natin yung mga Iglesia ni Cristo na mga loyalista at PBBM supporters. Pero again, karapatan ninyong magtipon-tipon, magsalita laban sa gobyerno, o magsalita, maghanap ng pananagutan para sa mga tiwaling tao ng gobyerno. Pero sana hindi po kayo nakakaperwisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ang laking perwisyo po nitong nangyari kaninang umaga. No? Kung iisa-isahin po natin yung mga video, biruin ninyo, halos hindi makadaan. Ilang libong mga kababayang Pilipino po natin ang naapektuhan nito kanina. Na marahil dahil po sila'y naipit sa daloy ng trapiko, sila po'y late na sa kanilang mga pinapasukang trabaho. Sermon pa, malamang sa malamang ang aabutin nila diyan po sa kanilang mga trabaho. Dahil hindi sila nakadaan ng maayos diyan po sa EDSA na binarakadahan o rather na pinuno ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagdulot ng ilang minuto o oras ba yan na pagkakaantala ng daloy trapiko. O pakinggan po natin patuloy ito pong balita. Kaboto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinusunod lang nila ang lahat ng ebidensya. Wala rin daw deal kanino man para hindi masampahan ng kaso ang sinumang mambabatas.
Samantala, magiging state witness naman daw si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ayon po kay Remulla, mahalaga ang magiging testimonya ni Bonoan para sa iba pang mga sasampang kasong may kinalaman sa katiwalian. Ito po ang sinabi ni Remulla. There are other people who will be, we will be benefiting from. Alam niyo mga tol, maraming pumupuna ngayon kay Ombudsman Boyeng Remulla kung bakit na naman siya nagsalita. No, kaugnay niyan. Parang sinasabi nila, bakit mo na naman sinabi at ipinaalam mo pa sa Iglesia ni Cristo ang potensyal na pagkakakulong nitong si Marcoleta. Pero ako mas tinitingnan ko ngayon na tama yung ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla. Bakit tama ang ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla? Kasi kahit naman hindi siya magsalita mga tol, malalaman at malalaman ng Iglesia ni Cristo yan. Alam naman natin na sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno, may mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo at may mga, ang pinuno pa nga ay Iglesia ni Cristo. Hindi nyo po yan maikakaila, no? Ang daming mga ahensya ng gobyerno na yung mga key positions ang may hawak po dyan ay kaanib po ng Iglesia ni Cristo. Kaya malalaman at malalaman po yan ng INC at sigurado kahit walang anunsyo si Ombudsman Boyeng Remulla, ay ganito ang mangyayari. Ngayon, ang maganda dito, sa ito ay aking pananaw at opinion lamang, ano? Ang maganda dito, since ito'y ibinulgar ni Ombudsman Boyeng Remulla, walang magiging dahilan ngayon ng gobyerno, no? Para iatras ang kaso kay Rodante Marcoleta. Kasi alam na ng publiko eh. Kung hindi po alam ng publiko ito, baka magkaroon ng internal agreements. O sige, hindi kami mag-iingay. Hindi kami magpe-pressure pero dapat hindi makasuhan. O, ayun naman ay opinion ko lamang. Hindi ko sinasabing totoo yan. That is my opinion. Kaya para sa akin, pabor na pabor ang ginawa nitong si Ombudsman Boyeng Remulla dahil the moment na inanunsyo niya po ito, wala na po itong atrasan sa gobyerno. Nakukuha ninyo mga tol? Ha? Nakukuha po ninyo yung gusto ko pong ipahatid sa atin, sa mga manonood po natin. Ang ginawa ni Ombudsman Boyeng Remulla ay katiyakan na hindi na po maiaatras pa ang napipintong pagkakaso kay Rodante Marcoleta. Kasi alam na ito ng publiko at babantayan ang gobyerno sa puntong iyan. Pagka hindi nakasuhan si Rodante Marcoleta, ang ibig sabihin lamang nun, nanalo ang rally na ito ng Iglesia ni Cristo. Ganun lang kasimple yun. No? Na-pressure ang gobyerno. Pero tingin ko, hindi magpapapressure ang gobyerno po dito. No? Hahayaan lamang yan. Habang peaceful pa ang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, hahayaan yan. Karapatan nila yan eh. Nakalagay po sa ating saligang batas ang karapatan po natin na magtipon-tipon ng malaya at ng walang paglabag sa batas. Hindi ka gagalawin dyan ng gobyerno. No? Maliban, kung partikular, wala kang permit, eventually, paalisin ka dyan. And I believe, walang permit ito. Kaya pagka ipinagpatuloy po nila yan, magkakaroon ng negosasyon dyan. No? Siyempre, kung ito'y patuloy na makakaantala sa publiko, maaaring umaksyon ng ating kapulisan o otoridad para po i-disperse reasonably yung grupo ng Iglesia ni Cristo. Pero bago dumating sa punto na yon, magkakaroon ng maraming negosasyon dyan. Kung mangangako naman marahil ang Iglesia ni Cristo na yan ay magiging mapayapa at hindi sila makakaperwisyo sa general public, baka pahintulutan pa rin niya magpatuloy. After all, nasa Freedom Park sila. No? Nandiyan po sila sa People's Monument, diyan po sa EDSA. Hindi naman necessarily talagang specific magkaroon ka ng permit dyan eh. As long as magtipon-tipon ka dyan for quite some time, then mag-disperse ka peacefully, okay na yon. Pero kung mananatili sila dyan, at lalong-lalo na kung sila ay makakaperwisyo sa galaw ng trapiko, ibang usapan na po yon. And let's see kung ano po ang magiging action dyan ng ating gobyerno. No? Pero hiling natin na sana, panalangin natin na sana yan po ay maging mapayapa. No? Hindi po natin hangad ang kaguluhan at
maaaring magresulta sa hindi maganda, no? Lalong-lalo na yung mauuwi sa pagkakasugat ng mga nagrarally o kaya ng mga involved na tao diyan, maaaring mga dumadaan o kung sino man, and worse, wala naman sanang mangyaring pagkawala ng buhay, ano? Medyo nag-a-advance lang tayo mag-isip para bilang paalala na rin dito sa mga nagtitipon-tipon sa EDSA. At kung titingnan natin, yung dami po nito ngayon, marami po yan. Abutin po yan ng libo, I believe. No? Pero ang pinakamaganda rito, magkaroon na sana ng mga choke point, no? Sa checkpoint and choke point sa iba't ibang parte ng ating Kalakhang, Maynila, at siguraduhin na yung mga grupo na papunta dito na nakasakay po sa mga bus, mga jeeps o kung ano man, may kaukulab po silang permiso na. Kasi ibang usapin na kapag ikaw ay manggagaling sa ibang probinsya. Tapos sasakay ka sa mga pampublikong transportasyon o kaya pribadong behikulo, nagdadala ka ng maraming tao, dapat meron kang permit to transport. Parang kukuha ka pa niyan sa LTFRB. Pagka walang ganun, dapat hindi na patuluyin para hindi na mag-accumulate pa itong dami po ng tao dito sa People's Monument. Kasi pagka dumami talaga ng dumami yan, mas malaking problema po ito sa ating mga otoridad. Balik po tayo dito po sa pinapakinggan po natin na balita. From his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate this testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Ano to kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Ano po, para sa dagdag na konteksto lang para sa mga nanonood, kasi ang malaking tanong ngayon kung sakaling matuloy nga yung pagsampa ng kasong plunder against Marcoleta, will he be suspended as well as a senator? Kagaya na nangyari kay Senator Jinggoy Jinggoy kasi Estrada. 90-day suspension. Yes. Sigurado yan, no? Kasi hindi naman pwedeng porket senador ka, senador na nga yung isa, or miyembro ka ng isang relihiyon, exempted ka sa batas. Kung nangyari kay Jinggoy Estrada na masuspinde, yun ay dahil sa batas na umiiral. At kung makakasuhan itong si Rodante Marcoleta ng plunder, definitely masususpindi din po ito. No? Pero ito kayang mga pangyayari na ito ay partikular lamang sa pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta o may kaugnayan na rin ito sa paparating na impeachment trial kay Sara Duterte. Kasi sa Lunes na po, no? Sa July 6 na po ang impeachment laban kay Sara Duterte. At sa puntong iyon, hindi na po mapipigilan kapag ka nagsimula na po ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya yung mga supporter ni Sara Duterte, gagawin po nila ngayon ng lahat para po hindi dumating sa punto na magsisimula ang paglilitis sa kanya. Kasi the moment na magsimula po ang paglilitis, either acquittal or conviction na lamang po yan. No, wala na pong magagawa yung mga rally-rally. Kahit gawin pa nila yan sa harapan ng Senado, wala na pong magagawa yan. Tuloy-tuloy na po yan. Maliban na lamang kung meron talagang manggulo at kinakailangan isuspend muna yung trial para po sa kaligtasan na rin ng lahat. Pero again, sana hindi naman dumating sa punto na gano'n, ano? Dahil unang-una, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo ay transparency at accountability. Yun po yung nakikita nating suot ng mga miyembro, ng ilang miyembro po nila. Oh. Transparency, accountability. No? Kung transparency and accountability, dapat lahat, kahit miyembro po, kung yung miyembro na yon ay humaharap sa kontrobersiya, i-entertain nila yung pagdaloy ng proseso. No? Hindi pwedeng porket miyembro, hindi na pwedeng magpasakop sa proseso. Ngayon, i-demand nila, even sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung merong kinalaman, i-demand nila
yung pananagutan kay PBBM, pero kaakibat dapat noon ang mga ebidensya. Hindi pa pwedeng dahil sinabi lamang ng mga marites. No, mga tol, ganun lang naman yung kasimple. Oh, anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapan? I-comment nyo po dyan sa chat area or comment section ang inyong saloobin. Tama po ba itong mga pangyayari na napag-uusapan natin? Tama po ba na magtipon-tipon ng Iglesia ni Cristo ngayon diyan po sa EDSA sa hindi maipaliwanag na kadahilanan? Kasi wala po silang ibinibigay na paliwanag dito, mga tol. Marami na po tayong nakita na mga nagrarally diyan po sa EDSA, pero malinaw po ang layunin. Katulad po nung Sunday, that is White Ribbon Movement Rally Against Corruption. Ito, ano po ba ang layunin dito? Bakit walang nagsasalita? Ito po ba ay para sa paghahanap ng pananagutan at transparency o anuman? Sana maging maliwanag po iyan sa parte ng Iglesia ni Cristo. This is the time na kinakailangan ng publiko na madinig ang inyong tagapagsalita para malaman naman ng publiko kung para saan yan. Huwag nyo na pong iwasan pa ang katanungan na yon, para saan yan. Kasi hindi naman maikakaila na yan ay itatanong talaga sa inyo dahil kitang-kita naman kung sino-sino po yung mga tao na nandito sa EDSA ngayon. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.